Yon, yes, hello. So, kamusta po mga ka-Streetwise? So, magandang gabi, magandang hapon, magandang umaga, magandang tanghali sa mga sulok ng mundo. Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. At syempre po mga ka-Streetwise, no? So, kamusta po kayong lahat at sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. So, ngayon mga ka-Streetwise, no? May lumalabas po ngayong mga pictures na itong si Kitty Duterte, no? Si Veronica, na bunsong anak nga po ni Digong. And nabautismo pala ito sa sa KOJC, sa religion ni Kibuloy. So, tingnan natin to may naghalongkat po ng mga lumang picture nga po ni Kitty. So, ito yan. Si Kitty yan nung bata. So, kasama niya si Kibuloy at saka yung tatay niya. And then, yung pinakamalupit dito, ito. Yan, ito pala. Yan. So, baptismal and vindication. So, si Hanelet yan. Si Hanelet, si Digong, tapos yung bata na yan, yung sanggol na yan, si Kitty pala yan. Tapos syempre si Kibuloy. Yan. So, ano bang gusto kong punto dito? So, kaya pala na medyo may pagkasaltik din pala si Kitty Duterte. Tignan nyo ako magsalita. Ito I-compare ninyo, maghanap kayo ng video ni Kitty Duterte na nagsasalita siya ng Bisaya. Yung English, medyo magaling siya mag-English Pero yung kung maririnig nyo nga po kung paano magsalita si Kitty ng Bisaya at Tagalog, kaparehas po ni Sarah. May Celtic din. Di ba? At di ba? Hindi ko nga alam kung nag-aaral yan. Ang alam ko si Kitty nag-aaral dyan sa bandang Alabang. Pero parang di ata napasok. No? Hindi mo na kailangan magtrabaho. Hindi mo na kailangan mag-aral. Kung ikaw ba naman ay anak ng dating presidente, by the way. Di ba? So, yun ang point. So, ngayon, mga kababayan, ang nakakatawa kasi dito, diba? Ganyan po talaga ka-close itong si Digong tsaka si Kibuloy. Na kahit nga po si Kitty Duterte po, ay sinama nila sa kalokohan nga po ni Kibuloy. Natandaan po natin na yung religion nga po ni Kibuloy, kulto po yan. Kulto yan. So, ito kasi hindi lang po nakakaalam, no? Balikan po natin yung religion ni Kibuloy. Teka lang, hanapin ko dito. So ngayon mga kababayan, ito nahanap ko na So medyo mahirap lang i-load yung page. Pero dito nagtataka ako dito mga kababayan, kasi ito na content ko to last year. So ngayon po iniba na po ni Kibuloy yung kanyang yung kanyang life story nung siya po ay pinanganak. Okay yan ito Ito sa website ito ni Kibuloy Yan medyo mabagal lang ngayong yung pag-load niya, pero ang nakalagay na lang dito, diba? Pastor Apollo Kibuloy was named after the great mountain Mount Apo, the Philippines highest point, diba? During his birth, mother Maria Carrion, so God sitting upon, ganun pa rin pala, Maria Carrion, yung nanay daw po ni Kibuloy, so God sitting upon a cloud told her that my son, that is my son. Diba? So, nung pinanganak nga daw po si Kibuloy, actually, nakontent ko na ito last year, Nung pinanganak nga daw po si Kibuloy, kasi during his birthday, So, ibig sabihin na bang pinapanganak si Kibuloy, umupo daw po yung Diyos sa ulap, pumasok sa kwarto, tapos sabi ng Diyos, anak ko yan. He heard this story told many times while growing up. Like his mother vision, it was also often told that how come the night suddenly turned a day, di ba? Turned to day. So yung umaga daw po yung gabi naging umaga to the moment of his birth, and now that and how on that day a huge eagle had perched on the trees outside. So ngayon, ang gulo ng pagbabasa ko, So by the way, mga kababayan, ano bang gusto kong sabihin dito? Kung ba't ko binabalikan itong history po na paano pinanganak si Kibuloy. Kasi mga kababayan, kung ako si Digong, di ba, at nalaman ko na yung doktrina po ng religion kung saan ko nga ibabautismo si anak ko na si Kitty Duterte, napaka-weirdo. Isipin nyo nung pinanganak daw po si Kibuloy, habang papalabas daw po yung ulo ni Kibuloy doon sa puwerta ng nanay niya, dumating daw po yung Diyos, nakasakay sa ulap, tapos sabi ng Diyos, anak ko yan. And then, yung gabi naging umaga,
At habang si Kibuloy nga po ay bagong panganak, meron daw pong malaking agila na nakabantay daw po sa labas ng bahay ni Kibuloy, ng nanay ni Kibuloy. So, alam niyo yung point ko dito, that's fucking bullshit, no? Napaka-bullshit po ng ganong klaseng paniniwala. At ako, hindi po ako papayag na yung anak ko po, bautismo, sa ganong klaseng religion. Di ba? Kalokohan yun, mga kababayan, no? So, parang ito nga, pakita ko yung picture, ha? Ito yung picture, eh. Baka sabihin nyo, hindi si ano yan, hindi si Kitty yan. Si Kitty po yan. Ano ba yan, no? Oh. Abansenya pa nga, oh. Abansenya yung gilid, eh, oh. Oh, si Kitty, si Digong, tsaka si Hanlet, si Kibuloy, di ba? So, technically, si Kitty pala kay OJC. Ayan. So ngayon mga babayan, no, ang alam yung ano dito, yung nakakatawa kasi dito, di ba? Totodaanan ko lang to, no. So, bukod nga po sa miyembro ng KOJC si Kitty, di ba? Ito nung nung hinuli nga si Digong, umiiyak si Kitty, yan, no. Actually ako nawiwirdoan ako sa ganyan, eh. Yung pipicturean mo yung sarili mo, iiyak, tapos ipopost mo sa Facebook. Medyo weird sa akin yan. So ngayon, ang point ko dito, no, yung mga tao po, di ba parang kulto rin, eh, no? Di ba, 200,014, di ba, yung nakisimpatya kay Kitty, dito sa kanyang post. Ganyan po kakulto ang mga bobong mga dides, mga kababayan. Samantalang dito po sa mga may hirap nating mga kababayan na namatay nga po ng panahon ng tukang, wala silang pake. Diba? And by the way, ang point natin dito, medyo madami na nga pong issue itong si Kitty, no, nadagdag pa tong ano siya, member siya ng KOJC. Wag po natin kakalimutan, mga kababayan, to lakihan natin, no. Itong mga bugs. Kasi alam niyo yung point ko dito, mga streetwise, no. Kung si Stella Kimbo ay sinisita nila about sa mga luxury bags nga po, mas marami po si Kitty niyan. Tingnan niyo, to yung Dior 350,000, diba? Kelly bag yung Hermes 1.3 million, grabe, no? Chanel 400,000. Diba? Yung Hermes na bag din 1.2 million, grabe. Tapos mga kababayan, ang dami na pong issue ni Kitty ngayon, di ba? So, isa pa nga dito yung pagiging American citizen niya. And by the way, no, ang nakalagay po talaga sa ticket ni Kitty nung pumunta po siyang dahig, Amerikana po siya. So, ang gusto ko lang sabihin dito, bakit ka mangyayaalam sa politika ng Pilipinas kung ikaw pala ay isang Amerikana? Diba? So ngayon, ang point natin dito, isang malaking kalokohan din po talaga yung sinasabi po ng naratibo ng mga DDS na ay si Kitty, ang mga Duterte, simpleng tao lang. Ang mga Duterte, kumakain lang ng gulay, kumakain ng nakakamay, kumakain sa karinderya. Alam nyo, ayun lang po yung mga bagay na gusto lang pong ipakita sa inyo kasi nga mga politiko. Pero ang totoo mga kababayan, hindi po natin pwedeng sa walang bahala yung mga kagamitan po ni Kitty. Sabi ng ibang mga bobong mga DDS, especially mga Bisaya, no? Si Kitty, mayroong negosyo yan. Well, anong negosyo ni Kitty? Nagbebenta ng deodorant. Puta, makakabili ka ba nun ng milyon-milyon na bags? Come on. Oh, anong negosyo ni Hanelet? Oh, Mr. Donut. Oh, meron pera pa siyang ka-business partner. Hindi niya sarili yun, ha? Tapos franchisee pa. Tapos karinderya. Oh. Tapos catering. Diba? So ngayon, ang point dito mga kababayan, no? Ewan ko lang, kasi pag details po talaga mga tanga, eh. Diba? And by the way, no, lastly na lang po ito, no? Gusto ko lang din po daanan ito. Ito na balita ito sa Politiko kahapon. Diba? April 6, 2025, diba? Sabi dito, Siblings Unite. Rudy Duterte overjoyed seeing Sara, Pulong, Baste, and Kitty finally get along. Finally get along. So, ibig sabihin ng mga kababayan, hindi sila magkakasundo. Ikaw ba naman, may mga anak ka mga sinto-sinto, magkakasundo ba yan? Tingnan nyo ito, ha? So, sabi dito, basahin lang natin to, ha? Sabi dito, according to Vice President Sara Duterte, her father
was particularly delighted seeing her half-sister Kitty during a visit at the International Criminal Court detention facility last Tuesday. The family reunion was extra special since it was the first time Duterte saw them in the same room. Ina nyo ha? Ito daw po yung first time na nakita ni Digong na magkasama sa isang kwarto si Kitty tsaka si Sara. Well, point dito mga kababayan, tandaan po natin, si Kitty bata pa. So kung ito yung una pagkakataon po na nagkasama po si Kitty tsaka si Sara sa isang kwarto. So ibig sabihin nun, isip bata rin pala si Sara. Isipin mo nga, si Kitty bata pa nun, di ba? Minor pa lang nun. Hindi kayo nag-uusap, so pinapatulan mo yung bata. Doon ako yung point ha. Ibig sabihin nun, from simula bata si Kitty, hanggang tumanda na lang po na 20 years old, hindi pa po naging maayos yung relasyon ni Kitty at ni Sara. At tuwa nga daw po si Digong nung nakita daw ni Digong na magkasama si Kitty at si Sara sa isang kwarto. So, ibig sabihin nun, nung bata pala si Kitty, pinapatulan mo na. Patola ka talagang Sara ka, no? Well, continue pa natin. Sabi pa dito, I think former President Duterte is overjoyed with what happened to the relationships between my brothers and I and our half-sister. Especially when he saw us there last Tuesday, he said in the media interview. Di ba? So that would be the first time that he saw Kitty, me together in person. Because we do video calls before but never in person. That he saw me, Kitty, and I together. Fault ulit ka. But while the Duterte siblings are getting along just fine, the Vice President admitted that their mothers are not exactly on friendly terms. They don't have a relationship, she commented briefly. Yan. So yung mga nanay daw po nila hindi magkasundo. So si Chileto, pangalan to si Handelet, at saka si Elizabeth, di ba? Si Elizabeth Silverman. So, isa lang po ibig sabihin nito na paulit-ulit yung sinasabi. Hindi po matino, hindi po maayos ang pamilya Duterte. Meron silang mga issues. So, ang point natin dito, no, ito lang po yung first time na nagkaroon po tayo ng isang first family na watak-watak. So, isipin nyo lang, pamilya nyo nga din yung maayos, buong Pilipinas pa kaya. So, kaya naman pala, no, nagtanda hetot-hetot tong bansa natin noong panahon ni Digong. Isipin nyo patayan, di ba? Corruption, tumaas yung corruption index. Tumaas pa ang corruption sa Pilipinas nung si Digong nga po yung presidente. Di ba? Kaya naman pala, no? Pamilya nga nila hindi nila maayos, buong Pilipinas pa kaya. So yun mga kababayan, no? So kayo po, no? Ano po masabi nyo nga po dito sa nakita pong pictures nga po na nagkalat na si Kitty Duterte pala, nabautismuhan po sa religion ni Kibuloy na kulto. Cool to. So yan so comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre yan po sa replay, syempre pa-like, pa-subscribe. At kung hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga ka-Streetways. So kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. Parang pangit ng background ko ngayon. So thank you, salamat, and bye-bye.